Good evening po mga kababayan on sir. This is Jam, the Filipino channel ng iyong lingkod. So today is July 19, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Elysium Building entrance sa may Quirino Highway, Vipra Project, Sangandaan Project 8, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Panay Street, Bitogo. Bitogo, Taguig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Book launch nitong nakaraang linggo nung Lunes, July 13. Aba, naging matagumpay yung kanyang book launching na ang title ng libro nito parang passion to eh. Nang si Kristo'y mamatay. Ikaw ba parang Eddie? Pagsusulat ka ng libro, anong tungkol sa topic mo? Yung book ako, susulat ako o isusulat yung sarili ko? Hindi, kung magsusulat ka ng libro, anong tungkol saan? Okay. Hirap na? Kasi hindi talaga ako bookworm eh. Ako rin, hindi rin ako nabasa. Siguro worm lang. Hindi, ako, pelikula na lang. Oh. Gagawin pelikula po eh. Sinong may Sino gaganap sa akin? Sino gaganap? Pinakamalapit, Alden Richards talaga eh. Sigurado ka ba? Oo. Ikaw yung gagawin pelikula yung buhay mo yung gaganap sa'yo, ay wala nang gaganap. Patay na si Dick Israel eh. Rated R siguro. Pwede ko manap sa'yo si Dick Israel. Kamukha mo nung ibalbas. Yayin ko na nga ito eh. Okay. Si Jerry Valdez na ba nagtatext sa atin, binabati na bumabati sa PFP Provincial. Eh napakahaba ng pagbati ni Chief Inspector JB Valdez at pinapabati po niya at nakikinig po kayo sa DZWP ang pumpersa ng Bureau of Fire Protection Nueva Ecija Provincial Office sa pamumuno po ni Provincial Fire Marshal Fire Senior Superintendent Roberto Miranda, Deputy Provincial Fire Marshal si Fire Chief Inspector Ryan Pascual at Provincial Chief Operations na si Senior Fire Officer for Victor de Guzman. Aba, pati paring Olan ang City Fire Marshal ng Cabanatuan City Fire Station na fire si Fire Chief Inspector Major Leo Serio Panayuga III at sa mga kasama nila na on duty na nagmo-monitor kung may masusunog ba kayong dyan sa Nueva Ecija na sina Senior Fire Officer 1 Gary De La Cruz at Fire Officer 2 Reginald Pangilinan. Ang pagbati po ay mula kay Senior Fire Officer Major General J.P. Valdez ng PFP Nueva Ecija. Eh, kinanong kita kanina, yung gaganap sa... Sino ang paborito mo artista? Paborito mo talaga si Alden artista? Sagutin mo muna, tumatawag yung natin mo. Ito nga na! Sige, pakinggan natin. Bako mo sa pakinggan natin. Oh. Okay. Ano yan? Hindi, tanong kita. Okay, going back. Sino yung paborito mong artista talaga? Yung totoo Si Alden. Paborito mo talaga siya. Bukod sa nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Di bata ka pa yun? Hindi. Si Alden, hindi pa siya sobrang Alden Richards yan. Bago reporter pa lang ako sa Global Video. Di ba tayo yung nagko-cover nung meron tayong countdown tuwing bagong taon, yung New Year's Eve. Tapos random lang na hinata ko siya. Sabi ko, wala. Parang sino ba ako? Hindi naman ako parang Lars Santiago o level ni Nelson Canlas o Aubrey Carampel na talagang pang showbiz reporter na pag nakita ng artista, eh talagang i-entertain ka agad. Nakita ko si Alden. Sabi ko, Alden, pwede ba kita, hey sir, pwede ba kita ma-interview sa... Alam ko na i-live interview ko yun, pwede ba kita ma-interview, ano lang yung parang mensahe mo? Inakbay pa ako, sige, ano ba yun? Ano pa siya nun hindi pa siya, bago pa yung album nun.
sobrang ang daling lapitan niya na ako kahit pili ko gusto mahirap pa ako noon eh, kinakausap na ako ni Alden. What if ngayon, di ba, na kahit pagkasigyap, baka mas mayaman pa ako kay Alden eh. May kaibigan ka ba artista? Artista. Classmate o naging kaibigan artista? Siguro hindi ko alam kung kinuturing niya akong kaibigan, pero pag nakikita niya ako, na-recognize niya ako kasi minsan nakapag-shoot na ako sa kanya. Oo. Si Direk Leo Martinez. Oo, kasi lagi mong nakakasama minsan yun, no? Dahil si Attorney Pot Chavez. Gusto ko yun eh, sila yung Martinez. Ang hindi ko sa kanya makakalimutan yung script niya. Di ba ganyan? Huwag ka naman sa ikay-itlaang. Gawa ng ikay-itlaang. Siya na pauso ng yung Batanggenyo accent talaga. Totoo. Pero alam mo si Direk Leo, pagka nakita mo yan, di ba pagka Sarado. pinanood mo siya, parang akala mo puro pabiro-biro, puro kalokohan. Doon, iba yung mga pelikula talaga ni Direk Leo nung araw, parang di mo siya seryosohin kasi parang ang mga ginagawa, parang mga manyak, di ba? Ganun yung mga niya, ganun yung pinaporte niya. Pero pag nakakausap mo si Direk Leo, alam mo, maranating ko sa kanya pag nakapag-usap ko tungkol sa industriya ng yung entertainment, makita mo na may punto siya na kaya nagkakaganito yung entertainment dahil may problema talaga ang gobyerno minsan eh. Yung suporta talaga. Kasi tulad niya, siya wala na siyang dapat patunayan eh. Kumbaga, naabot niya pwedeng maabot ng isang komedyante, isang veteranong aktor. Pero, paano yung ngayon? Diba? Na parang sobrang misisikat tapos after ng ilang buwan, ilang taon, wala na. Sa US, may mga paborito kong artist sa US. Nanonood ka ba ng mga pelikula ng US? Siguro si Iron Man. Si Ola Bola. Si Robert Morigo II. Si IDG Chief. Si Robert Downey. Hindi kasi sobrang galing niya kasi ang dami niya character na nagawa. Dati paborito ko lang si Robert Downey. Saka gusto ko yung character niya bukod dun sa Iron Man nung pinanood ko yung hindi ko tinatapos yung Sherlock Holmes dun eh. Nung pinanood ko yung Iron Man, pinaligan ko yung Sherlock Holmes 1, 2. May 3 ba nun? Hindi ko alam eh. Kasi nung pinanood ko yung Sherlock Holmes, Meron na lang. ang galing ng character niya. Sobrang galing. Sobrang, alam mo yung nangungusap yung mukha niya. Doon mo makakalaman ng magaling na artista eh. Na kahit hindi nagsasalita, nangungusap yung mata. Parang Nora Honor. Ay, paborito mo si Robert Downey Jr. Napanood mo yung Chances Are. Ang ganda ng pelikula nila. Love story yun eh. Pero ang ganda nun. Paborito ko rin dati yun. Siyempre ikaw, sino pa paborito mo artista sa Pilipinas? Sa Pilipinas? Kontrabida ako eh. Si Dig Israel talaga. Hindi eh. Sino? Yung mga kontrabida ni Fernando Po Jr. Siyempre si Paquito Diaz. Paquito Diaz at si Robby Diaz. Yan. Yung magkapatid niya. Kasi, magkapatid pala sila? kasi pag uma-acting yan, yung dalawa na yan, hindi ako, parang natural. Tapos, yung nila, wala eh. Parang hindi sila uma-acting talaga. Talagang kala mo talaga. Lalo na pag gumaganap sila ng mga pulis ng mga skalawag na pulis o masamang pulis. Gano'n. Galing. Talagang mapapahanga ka. Matatawa ka na lang. Saka doon mo lalaman na magaling na kontrabida ang isang kontrabida kapag nagagalit ka talaga sa kanya. Parang si Paquito Diaz, pag nakikita mo yung may bigote niya ng nakakagalit. Pero pag makikita mo yung soft side niya kapag alam mo na binabato ka na ng FPJ, hindi nag-gulpi na. Doon mo na makikita na, okay, magaling yung aktor. Yun, totoo. Isa na sa mga magagaling din na kontrabida may napanood din ako, pinulay din siya eh. Si Rez Cortez, magaling din siya, pero doon sa isang interview niya, pinanggit niya parang isa rin sa mga gusto niyong kontrabida ngayon, si Baron Geisler. Baron Geisler. Alam mo na, na-meet mo na yun si Baron Geisler. Nandun ka pala nung yung... Sa Station 10. Sa Station 10 ako. Hindi ko siya na-cover nun eh. Siya na-cover. Na-cover ko lang siya yung dito sa, nilagay siya ng star dyan sa may Eastwood. Oo. Kasi tapos natuwa ako nun, kinilig ako kasi nire-share niya yung yung post ko. Ni Baron. Sa mga babae, sino ang paborito mo? Artista, babae. Nandiyan si Joy, ingat ka. Siguro si Pilita Corrales. Ikaw? Ang paborito ko dati, gusto ko dati, yung taga Sampaloc, Quinto, ano ba yun? Ano pa pangalan nun? First name nun? Ha? Hindi eh. Ano apelido? Quinto. Araw pa may. Hindi. Quinto. Nakalimutan ko yung first name niya eh. Angeline. Pina-follow ko siya sa Instagram eh. Okay. Nakalimutan ko na yung first name. Pero bakit siya? Kung sino man yan? Ako. Hindi ko alam eh. Basta... Sa international, sino na lang?
parang tumaba siya tapos pumayat na uli, parang gano'n, ano. Kakilala ni Rick Mac, no? Sunshine Cruz, taga-Kasampalo pa yan. Hindi. Pero dati talaga paborito ko talaga si Don Sulueta. Yan talaga. Ah, okay. Yan talaga. Si Bea Alonzo, never mo naging gusto. Hindi naman. Gusto naman, pero hindi yung total kay Don Sulueta na talagang, di ba? Talagang, kahit ngayon si Don Sulueta. May parehas tayo. Kahit ngayon si Don Sulueta, kahit may edad na ngayon, Oo. talaga, diba, ang ganda pa rin. Yung nakita mo yung mga gano'n, yung mga hindi nagpaparitoke, hindi nagpapakulay ng buhok. Yun yung talagang magaganda talaga. Hanggang ngayon maganda pa rin siya. So, kaya, matipid pa rin. Kung makakita ng mga sukatan eh, hindi nagpaparitoke ng mukha, si Isabel Daza. Yun, gusto ko rin kasi Isabel Daza. Si ano nga, si Bea Alonzo. Kasi kaya ko siya gusto kasi kakahapon napitin ako. Binabati ko siya ng best wishes. Kasi siyempre natuloy na yung kasal nila. Kanyang ng visionary yung Sabi mo may prenup sila? Yung prenup. Hindi kasi naging usap-usapan yung sa kasal nila kasi parang kaya daw dinatlo kasi dapat kakasal sila ng June dito sa ano ba to? Showbiz happening na to. Late na nga ng kalsada, gaganyan pa siya. Dapat maganda, may tinikitan kulay siya. ang buhok mo. Wala kang sinasabi, Jimmy. Ikaw pa. Tanda mo, Jamie, walang Santos na pangit. No, yun. Tanda mo yan. Oo naman. Bigyan mo ako ng may Santos na apelyido na pangit. Naniniwala na ako sa'yo. LA Santos. Hindi ako na bakit paring ulan kasi kinasal sila, kinasal sila ni Mayor Nancy. Sa City Hall lang. Sila nagkasal. Kala ko si Nancy. Oo, hindi kinasal kay Nancy Binay. Kinasal sila ni Mayor Binay, civil wedding lang. Sabi ko, doon ko napatuloy na mas mayaman ako ngayon kay Bea Alonzo. Talaga? Nung kinasal kami ng misis ko, diyan pa kami sa Fernwoods. Totoo yun. Oo, Oo. nandun ako eh. Oo. Tapos sila lang. Katakot-takot na celebrity Tapos, eh. tapos yung cake nila, 3,000 pesos lang. Eh, ikaw, sa'yo? Yung cake namin mamahalin. Nasa 10 mil yata yun. Oo, mamahalin yun. Oo. Baka yung cake nila, galing lang dito sa grocery ng asawa niya. Hindi naman puro styro yun. Bakit? Ba't ganun? Nag-simple lang sila, ganun? Hindi ko nga alam, sabi ko. Nung una kasi dapat sa Spain, dun sila ikakasal kaso di natuloy. Tapos ito nga natuloy sila. Tapos napakasimple lang. Doon ko lang doon ko lang ngayon iyayabang na mas mayaman ako. Pero congratulations, di ba? Ayun, congratulations. At ako'y natutuwa para kay Bea dahil hindi niya na kailangan mamblema sa grocery. Isipin mo pag nagutom ka lang, di mo na kailangan magpa-membership. Face value. Okay, commercial pa ba tayo? O mga kapuso, susunod na po yung ating susunod na guest sa pagbabalik po ng Presinto 594. Showbiz, Showbiz edition. Oras pa sa buong kabuluhan, 7:22 ng gabi. nabala ng fake news. Totoo. Presinto 594 Super Radio DZBB Balitang Totoo. Mga kapuso, ako po si Orly Trinidad. Patuloy natin pagsaluhan ang mga balitang nakaka-apekto sa ating lipunan at talakayang tunay na makabuluhan. Patuloy kami maglilingkod sa inyo at maghahatid ng balitang walang kinikilingan. Balitahan noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako si Lady Nita Maya Remulla, ang health advocate and proud MXG believer. Kapag sisilbi sa taong bayan, kailangan bukas sa loob yan. Kaya, kung may nakikita mo, may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito Ma'am, ako ihilang po ako muna. Mahalagang paalala ang Yeah, pwede na sa akin dyan. Sige na. Wala, ihina ako eh. Kaya ang layo pa ng tatakbuhin natin. Saan po yung ilaw dito? Para sa iba pa. Dyan po. Andun sa pabandang likuran niyo po. Ay, sige. Kain lang ako ng konti. Season tayo over 6 million pesos worth of prizes ang pwedeng makanalunan kung hindi na participating product. Ilagay pa kayo entry sa sobre with your details at ibulot sa drop boxes nationwide. At sa inyo ng Nescafe, Bear Brand 45 ounces serving, SPSP at ikinisa at Ladies Choice. Dali na! Sponsor sa printed for details. Just apply. Promo runs from May 30 to August 7, 2026 for DOH FDA CFR permit number 058 and series of 2026. PA NDA Regic permit number NDA SPP 2026 042 111 5133. Pakinggan ngayong Lunes
sa puso. Hindi. Hindi masamang gumastos para sa sarili. Kung wala kang ibang responsibilidad. Makareklamo ka na pagod ka sa trabaho. Ako ba hindi pagod? Pagod din ako, Darwin. Pagod na ako. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin at mapakinggan ang Ano, ma'am? kwento ng buhay sa So, tagal-tagal pa nga tayo. Oo. Babaybayan pa natin yung EDSA ngayon. Eh, baka mamaya may traffic. ng Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB. May traffic ba, kuya, pag ganito oras? Naghatid ng Hindi, minsan po, likes at oo. giveaways ang Barangay LS DJ na sina Papa Ace at Mama Emma at ang Super Radio DZBB Anchors na sina Pamela Adriano at Alan Gatus sa ating mga kabarangay sa Maria Corazon Covered Court, Barangay Kupang, Antipolo City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time ang ating mga kabarangay na todo bigay sa kantahan kasama ang inyong kapatid Nasia Blan at ang mga GMA Sparkle Artists na sina Larkin Castor at Rielo Manilla. Congratulations naman sa lahat ng maswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat Sabagay, malinis na Sunday na pagtanggal, uwian. Barangay Kupang. Hanggang sa susunod na Super Barangayan, mga May trabaho kapuso, na bukas. abangan at mga barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Hindi, actually, dati ang Sunday hindi po matraffic. At Super Radio DZBB. Ngayon lang po talaga nagkaka-traffic na dahil sobrang dami na rin siguro ng sasakyan. Sangguniang Barangay ng Barangay Kupang, Antipolo City. Radio DZBB 594 at Barangay Madami sasakyan na overpark. 7.1 forever. Lalo ang Sabado, grabe traffic. Dapat nga weekend, kuya, no? Wala. Kasi Oo, dati wala namang ganyan eh. Sabado at Linggo, free ang kalsada niyan dati. dapat. Kasi sa probinsya ang iba eh. Mga puso, oras sa buong kapuluan, 7:26 na po ng gabi. Bago natin pagpatuloy ating talakayan, narito muna mga balitang nakalap ng Super Radio DZBB sa nakalipas na oras. 305.4 News Bulles ngayon pong araw ng Linggo, July 19, 2026. Ilang gasolinahan sa Quezon City, wala na hulong supply ng diesel bagong nakaambang malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa market. Ilang nagtitinda ng Mataas gulay naman. nakakamba sa posibleng epekto ng inaasahang malaking taas presyo sa petrolyo sa kanilang mga paninda. Labing isang individual na sugatan matapos magkabanggaan ang isang pampaserong jeep at ilang motorsiklo sa Barangay Almansa, Las Piñas City. Driver ng jeep nasa malubhang kalagayan. Dati nasunog sa dagat ang bahagi ng San Fernando Romdon. 4 na crew nasagip ayon sa Philippine Coast Guard. Ilang protesta kontra korupsyon, ikinasa ng grupong United People's Initiative sa Limasan, Bonifacio sa Maynila. Senador Edwin Tulfo inihag na magkakaroon ng investigasyon sa manumalyang flood control projects pagkatapos ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Sus, yung mga flood control na yan. Report mula sa Abat ng Mababago lang ng presidente, hindi na matapos yan. Nakapagtawag na Senador Alan Peter Cayetano. Noon pa naman yung mga ganyan na kuhan. Na video report mula kay Sam Nilsson. Sam, pasok. Nag-ano lang kasi nagbabangayan sa politika kaya naggaganyan. Pero kung magkakalyado halos lahat yan, wala yan. Tahimik lang. Oo, takipan yan. Binigyan din ang ahensya na ang kanilang mga investigasyon ay nakapatay sa mga ebidensya. Kaya nagsisilipan na sila. At sa pasak o sa bataan, hindi ko mga personal na panas o panungiya. Ipinaliwanag din ng NBI na ang investigasyon sa paggamit ng pondo para sa 2019 Southeast Asian Games ay sinimulan dahil may mga pisong-pisong pondo ng pamahalaan na umano'y naggastos ng hindi dumaan sa karaniwang proseso ng competitive Pero yung sinasabi sa Diyos ko yan, ayon sa ahensya ng mali-mali mga ha? Pilipino na malaman kung At paano dinadala daw ginamit dun ang sa pondo ng bayan. sa Sinabi din ng NBI na BGC. malalakas Totoo yun. kung pumututol sa mga pangkodi ay kadalasan Totoo, talagang may mga nagde-deliver ng ano. kapag hindi na ipagtanggol ang Kasi yung pangkodi office sa na pamagitan ng mga malapit dyan sa katotohanan, Shakila. madalas itong sinasabi demanda. When justify sa LTFRB o kasi hindi ako important ka na mga
po, ang destination ko po dito sa lugar nito na yung po sa meron mga na-host dito, ganyan. So, yun depende kasi yung mga sinuggest kasi na di ba na okay, meron tayong push button na maaaring tapos na yun. Dito kailangan preventive tayo sa sarili mo na kailangan tingnan mo rin yung sa mga driver at huwag po kayong matatakot na baka ma-penalize ako ng franchise violation kasi refusal to convict. Kailangan unjustified ba na kaya ma-penalize. Pero yung justification, meron pwede mo i-justify yan kapag I said, direct and credible step sa buhay mo o sa property mo. Yun. Kaya, kaya call mo yan, judgment call mo na yan para bilang driver lang. Motorcycle taxi, one-on-one thing yan Tapos sa likod pa sa kanyang driver, diba? Ay yung pasahero. Ganun din sa TNCS. Kasi, sa mga ibang public transport, yung sasakay sa'yo, yung ipapaparahin mo, paparahin ka, nakikita mo yung tao kasi pinara ka, nakikita mo, pwede ka, delikado mga lasing mo, kitang-kita mo yun, di ba? Pero sa paggamit ng app, walang ganon, di ba? Hindi mo alam kung sino yung nag-book sa'yo, and yung nag-book pa sa'yo, agent din ang isasakay mo. Diba? Minsan yan, nag-book sa'yo, pangalan ng babae, pero ang sasakay pala, lalaki, marami kaya kasi wala nga hindi mo nga nakikita yung pasahero isasakay mo kasi sa booking, makikita mo lang yung numero, saka yung destination, etc. Pero yung facial description, diba? Wala doon. Hindi katulad sa ride-hailing na pinapara ka, street hail pala, nakikita mo yung pasahero. Kaya pagdating dito sa mga updates, sa tingin ng aming grupo, kailangan medyo mas mas maingat yung mga driver. Kasi buhay mo ang nakasalalay. Kaya siguro yung mga veteranong taxi driver, bihira na mabiktima ng ganyan. Kasi minsan, malalakas din mga kutob din dahil sa tagal nilang pumapasada. Pag nakita nila yung aura ng isang tao na alanganin to. Sabi ba, hindi, pauwi na ako. O kaya, sila yung ko. Parang doon na Kasi, call mo yan call mo yan. Ano ba naman mangyayari? O kikita ka ng 200, pero habang nasa biyahe ka, sinenervous ka. Diba? Na etong sakay mo, ano lang gawin sa'yo. So, kailangan din yun. Ngayon, pagka namin nangyari, nagkamali ka ng akala, no? Pero siyempre, tao ka lang, magkamali. Tinatawag ka sa LTFR, kung yung pasahero, you can justify them. At kami sa LTFP, tulong po kami sa mga driver, sa kali may ganyan, na ma-justify nila na mga sir, ito naman yung po, yung panahon na yun, lasing na lasing po yan. Oo, na nag-book yung pagdating mo, nag-book sa akin, babae, pagdating sa akin, doon sa, sasakay mo, tatlong lalaki sa Shewin, TNCS, tapos lasing pa sila, siyempre, preventive na po ako yan. Yun, yung mga ganun, that can be justified. Ito, attorney, iba naman tayo. Ito po, hingan ko lang ng reaksyon ng NCSP dito naman sa nangyari sa viral na video ni Gabriel Go ng MMDA kaugnay doon sa isang teacher na napara niya at maraming pumalag na grupo, lalo sa grupo ng mga guro, na parang hindi deserve ng guro na yun na mapahiya daw doon sa video na yun. Sa balik po ba ng NCSP, may nakita po ba kayo paglabag ng sa MMDA, particular na kay Gabriel Go sa pangyayaring yun? Pero wala yung ginagawa ni Gabriel Go, para sa amin, alam na social media. The first question is, ano pinapayagan ng MMDA? Hindi pwede sabihin ng MMDA na, ay, di namin alam yung ginagawa nito. So, in other words, that's tacit consent sa ginagawa niya, di ba? Di ba? Yung kasi, hindi
ibig sabihin ng MMDA, ngayon lang namin nalaman yan. Ano nangyari yan eh? Marami nga nagpa-viral pa din sa mga pinopost niya. So, ito, so yun, number one. Yan ba ay may consent ang MMDA? In other words, importante yun kasi ibig sabihin, ito ay yung ginagawa ni Ko ay hindi pang personal niya, kundi official as an MMDA personnel. So yun, kailangan number one. Tapos number two, na nangyari sa public place. Nangyari sa public place sa private. So, ano yun? Isa din yun yung pag-upload yung nangyari yun sa public place. Hindi private. Kasi you can open public place at din nangyari yun. So, mga pangatlo, yung identification ng teacher. Tama, yung pag-apply mo, hindi sapat yan, yung pag-apply ng mukha, hindi sapat yun. Kasi, meron pang ibang paraan, mga hindi identity ng tao, so kahit naka-apply ng mukha. Ang apat, yun na, pumalag ba yung teacher huwag naman yung ako i-post yun, importante yan. So, yun yung mga i-consider yan, of course yung meron pang privacy violation na ginawa Mr. Ko yun sa pagpo-post niya. So yun, pag tinanong niyo naman sa LCSP, tingin po namin dyan, dun muna tayo sa number one question. Yan ba ay pinapayagan ng NMDA? Meron pang consent ng NMDA officially. Okay, go, you can do that. Napopost mo yan. At kapag gano'n, then ibig sabihin, yung kanyang ginagawa, hindi for his personal social media account, but ay official MMDA educational portal. Yan. So, yun ang doon. Yun ang tingin po natin. Attorney, doon sa panig ng guro, meron pa talagang, batay doon sa napanood yung video, meron pa talagang paglabag doon sa karapatan ng guro, doon sa pangyayaring, doon sa video na yun. May nalabag ba sa karapatan ng guro? Sa ulo po kasi, sabi niya, ano ba yan? Pumalag pa siya na wag mo ako i-post, ganyan. Parang yun narinig ko yun, meron marinig sir, wag na yun na lang po siguro i-post. Ang sabi naman ni Gabriel ko, ipa-blur ko naman yan. Ipa-blur naman yan. Pumayag na siya pagkatapos nun, di ba? Kasi kung tutusin sir, kami ako, di ko na naman kilala yung guro. So hindi ko lalo na kilala. So, di ba yun yan, sa kwento mo na sabi, i-blur. Tapos pumayag na siya pagkatapos nun, di ba? Yun ang hindi ko po alam. Wala akong narinig kung sa tingin ko po, pumayag na siya after na sinabi ni Mr. Go na i-blur. Therefore, nagkaroon na po siya ng consent nun as long as naka-blur yung kanyang mukha. So, doon po sa tingin ko, ng abogado, nagkaroon na po ng consent yung teacher. Pagkatapos ng sinabi, nagpaalam si Go na mapos ko po doon na naka-blur yung mukha niya. Sa action po ni Sir Gabriel po, anong masasabi niyo po sa sinasabi ng niya sa teacher? Yung sa action ano po? Anong masasabi niyo sa ginawang aksyon ni Gabriel po sa teacher? Tama ba yun? Ginawa yung pag-post? Yung pagsita niya. Yung pagsita niya na sabi teacher ka pa rin. Tama naman po yung pagsita niya. May violation naman po talaga. Siguro ang maaaring talaga natin lumagpas ba sa isip ko dun sa mga sinabi niya. Di ba? Oo. Kaya nga, yung pang mga sinabi niya doon, MMDA official.
MMDA na gawin ito. No? Diba? O, sa personal account niya. Hindi pwede na. Nakitang silang MMDA na hindi nila alam yun. Hindi naman nila lang ang pinosita ko. Diba? So, pwedeng i-depensa nito ko. Pinayagan po ko ng pamulo ng MMDA. O, kaya nga, ginagawa ko ito hindi para magpahiya, para magbastos. Hindi, dinodocument ko lang ang mga traffic violation dito. No? An act of factual public record. Yan. No? At ito, nakakatulong sa enforcement. Yun ang pwede niya sabihin. Now, tama siya hindi, si Mata siya, pwede niyang sabihin nila. Di marami na kasi mga nag-backup, di ba? Pati ang teachers party list, pati yung grupo ni teacher medyo basas, di ba? Walang na rin. Well, malalaman naman natin siguro. Maganda na kasi syempre bilang abogado rin, wala din sa computer group, malaman natin kung ano ba yung naging pagtingin. Yung pala parang wala. Tingin po namin, Kung pumayag ka pala. noong sinabi ng parang ganito po, no? Kung sa kwento niyo po, na sabi yung teacher na wag naman yung expose at sabi yung nung ni Mr. Go, ito ibabay naman natin yung mukha at pumayag na siya noon, then ano na siyang consent. Kasi kung sinabi niya, ito kahit i-driving po ako, hindi po pwede yun. Oo, tama naman yun kung gano'n sinabi niya dahil yung pag-car, hindi sapat yun. No? Hindi sapat yun. Dahil learning, it does not effectively prevent a viewer from verifying the person, the identity of the person. Diba? Kaya lang, pumayag ko siya nung sinabi ni Mr. Go yun. So, there was consent. So, sa susunod pala, parang na pag tayo ay nakakara, sabihin natin na, sir, wag natin i-post. Huwag nyo na po i-post. I-blur namin kayo. Ayoko nga. Kaya tayo po ba? Oo. So, kahit po i-blur nyo kasi ma-identify pa rin ako. Paano ka ma-identify? Kita naman yung puntong suit ko. Nakalagay po yung pangalan. Online ko. May tag. Ako, kitang-kitin. Ano po? Yung t-shirt ko. Nandun yung pangalan ko. Diba? Di ba pinapanood na si pare ko lang, kahit naka-blur na, identify niya, ito talaga yun eh. Pero hindi mo nga ay naka-blur. Kaya nga, I'm not saying na itong, yung teacher kung meron dapat na disciplinary action kay ko, bahala doon. Pero, kaya sa akin, teacher, ang tingin ko, hindi lang yung araw na yun, may violation siya pag, diba, hindi nagsusot ng helmet, diba? So, na-check mo lang talaga. Talagang maraming experience ginawa rin na check mo lang siya ng Mr. Go, diba? Oo. So, yun ang doon na there was a violation. Whether lumampas ko or not, hindi naman na-cure yung violation niya. May violation pa rin siya. Diba? Hindi na-cure yun. Ngayon, itong ginagawa ni Mr. Go, mukhang okay naman sa MMDA. Bakit? Wala tayo na balitaan pinag-titigil niya na to. Kaya ang nangyari sir, hindi mo na siya pinasama sa operation, ng clearing operation. Dati, bago nangyari to, meron ba tayong na balitaan na, Mr. Go, baka sumabit mo na dyan, tigil mo na yan, pag-video mo yan, saka pagpo-post. Meron bang nabalita tayo May na QR ka, binigyan kuya. na ng MMDA? Wala. Parang nagkaroon lang ng restriction, parang kailangan Yours, number lang po. Sige, tanging MMDA na Gcash po yan. officially ang mag-video at mag-document at magpo-post. Pwede naman po, hanggang to, para Pero ako pwede because pinayagan QR na, ay QR or number sa Gcash? sa Gcash po, sa Gcash ko yung direkta po, number po. Yung isa si Ah, Dada sige. ko, yung isang si Kasi nakalagay po kasi dito cash. So Kaya hindi QR po. maraming salamat
po sa mga inputs at mga impormasyon Hindi pinagsasabi kasi po sa amin, maano ewan kanina kung yung QR makakatulong o mas makakabuso ng mga kababayan natin yung naging payo ninyo. Kung gusto nyo po cash mo, ING cash, yun po. Yung Ah. personal number ko po. Sige po. Sana meron tayong Pwede na po habang tumatakbo tayo para malinaw na pamantayan sa ganyan pagdating sa law enforcement. Kasi hindi, alam niyo, hindi lang James na po nangyari yan. May mga kaso kami hawak na kunyari, nahuli yung akusado. Pero FB post yung mga law enforcement, tulad ng police, pinapost na agad lang kahit wala Magkano nga po? nahuli, nakapost ano na na, agad. hindi ko pa nakikita mo. Nahuli, nag-grab, yan, yun. So, yan talaga ang ilangan. Eh, yan yung social media. Yan ang talaga. Hindi ko mabasa. 484 yata ito. Hindi ko mabasa. I-check ko po. Sa akin ata mababasa. Hindi, I mean, mababasa kaso nga lang, nagda-drive ako, hindi ko ma-focus yung... 484 nga. Klaro yun ating mga rules and regulations dyan ng ating pong mga ahensya. Alright, attorney, naubos na po yung oras natin. Maraming salamat sa information. Mabuhay po kayo, mabuhay po LCSP. Maraming salamat po. Alright, mga kapuso, inyo po napakinggan sa Attorney Arlene Tono, founding president ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Oras ang buong kapuluan, 5 minuto lamang po, alas 8 na ng gabi. Labanan ng fake news. Dapat ito. Regito 594 Super Radio DZBB Partida Totoo. The Clash Team's Top 12 Original Soundtrack. Stream now on Apple Music, iTunes, Spotify, YouTube Music, and other digital music stores worldwide. Mga kapuso, 60 piso halaga nagpapremyo ang ipamimigay sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Mga mamimili at sari-sari store owners ay pwedeng magdala ng entries at may chance nanalo ng malalaking papremyo. Sa unang pagkakataon, may dalawang maswerteng mag-uwi ng grand prize na 2 Number mo, milyong kuya. piso tax-free. Bukod sa grand prize winners, may 0949. Yan, so na-drop na natin. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po.
just for the sa mga marelasyon na kayo. No, it's actually for everyone. Matanda ka na na you can turn back time. No, this is actually for everyone. Kaya taglinangin yung mga kapamilya at mga lahat na ay at i-mention nyo na din sila sa comment section para isang click lang makakapasa na sila. So let's start. There are 4 cycles of women. Yeah. Kay Michelle po. Pasensya na po kayo sa ano. Thank you po. Para naman kasi sila lang yung may karapatang magsaka. Ayaw mo naman muna. Huwag mo na ba? Nakakapikon talaga yun. Anong kulay ng tricycle mo? Ayaw mo na. Huwag mo na papatulan mo pa. Humingi ka na lang ng pasensya at wala nang... Bad sila. David. So lalaro na ako ng darts sa atin. Dati ko pa naman gusto kasi yan. Darts? Oo. Yan pwede yan. Bibili tayo ng pin natin. Tapos pwede tayo magtambay dyan. Para ma-practice din yung balik.